Tinapos ko lang siya. Oo. Na, bro, yan natin, dumakay nga. Sa hospital ka ako. Oo. Eh, susuntugin ako. Eh, ayaw ko naman masuntok ako. Siyempre, masakit po yun. Kaya sinuntok mo rin. Hindi, nananalag po ako. Oo. Pero may sugat ka sa... Maring iniisip nung iba, no, na mga nanonood dito sa mga charity vlogger like Daddy Frankie, no, other charity vlogger, yung mga ganitong issue no, na pinapasok ng mga beneficiary ni Daddy Frankie, iniisip na, uy, may maraming content to, no? Kasi sa mga, itong nangyayari nga magkakapatid na, Oliver, di ba? Ang iniisip nila, another content, mas interesting content. No, yun yung iniisip nila nung mga hindi masyadong believe sa ginagawa nitong mga charity vloggers na to. No? Kasi nga, yan, mayroong hindi pagkakaintindihan yung magkapatid, si Ansing at saka si JJ. So, naibibidyo. So, nagkakaroon ng twist, ika nga yung kwento. Pero, ang hindi nila alam, yung burden or yung problemang ibinibigay nito kay Daddy Frankie. No, kasi, hindi lang naman sila Oliver ang tinutulungan ni Daddy Frankie. Diba? Marami pa siyang tinutulungan, marami pa siyang kailangan tulungan. At hindi naman siya nakapokus sa mga ito lang. Yung magkaroon pa ng ganitong problema, diba, is another burden. No? Sabihin na natin challenge, okay? Huwag na burden. Challenge kay Daddy Frankie kung paano niya isi-settle. Kasi ang kanya lang naman, napagamot niya si Oliver, diba? Gumanda yung buhay ni Oliver, tas ngayon pinababahayan ni Daddy Frankie. So kung baga, yun lang dapat no? Pero yung mga personal na issue, ngayon, nasasama pa. At hindi pa pwedeng baliwalain ni Daddy Frankie yun. Dahil yung kanyang beneficiary, no, si Oliver, affected. Which is, ito yung nangyayari ngayon. Diba? Dito sa isi-share ko sa inyong content ko na to, ito yung part na kung saan si Oliver ay nagkasakit na. Bakit? Kasi hindi nababantayan. No? Naturingang dalawa sila na nanduroon sa lugar ni Oliver, no? Si Nanay Ansing at saka si Kuya JJ. Pero bakit nagkaganon si Oliver? Hindi maiiwasan na hindi magkasakit si Oliver. No? Normal yun. Normal sa tao yun na nagkakasakit. Pero no, yung reason ng kanyang pagkakasakit ay sanhi ng hindi pagtutok or hindi nabibigyan ng talagang sapat na atensyon si Kuya Oliver. Tandaan po natin, hindi pa magaling si Kuya Oliver. Kailangan pa rin po niyan ng guidance. No? Kaya ibinigay sa kanila. Oo, kumbaga nakakausap, di ba, napagsasabihan, pero hindi pa po siya 100% at hindi na po siya magiging 100% okay. Kasi nga po, may maintenance na siya, may mga gamot na siya. So, yung constant monitoring po sa kanya ay mahalagang parte para po magtuloy-tuloy yung recovery niya. Hindi man maging 100%, at least near to 100%. Di po ba? So, bakit ko po nasasabi yan? Dahil si Oliver ngayon ay nagkasakit. No? At nang dahil sa pag-alalay kay Kuya Oliver, no, na ang dapat gumagawa ay ang magkapatid, si Nanay Ansing at si JJ, na pupunta po sa asawa ni Nanay Ansing. Dahil hindi naman pwedeng iwanan ni Nanay Ansing yung mga anak niya. Kung ano po yung sinasabi ko sa inyo, yun po ang lalamanin ng content ko na to. At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At always po, matuto kayong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. And yun na nga, let's go to our topic na kung saan, eto na. No, yung totoong problema pag wala na sa poder ni Daddy Frankie yung kanyang mga beneficiaries. No, isa na po rito ay si Kuya Oliver. Na noon pa man, no, nung nasa shelter pa si Kuya Oliver, sumisimple na to ng paninigarilyo. 'Di ba? Nag-uutos ito kay Bandam. Pero nasawata. Ngayong nandirito na siya sa poder,
ni Nanay Ansing. Ang problema, mismong asawa pa ni Nanay Ansing ang nagbibigay ng sigarilyo. No? At si Kuya Oliver ay nangihingi, naninigarilyo siya, which is bawal sa kanya. And to everybody naman, bawal yan eh. Kay Kuya Oliver, mas bawas dahil bawal kasi nga nagagamot siya. No? And kita niyo yung nangyari. Mayroon pala siyang asthma. Nag-nebulizer siya. And dahil sa concern no, na mag-asawang Ansing, sinugod siya sa ospital para pa-check up. And bilang kapatid, no, naisipan ng asawa ni Nanay Ansing na daanan si Kuya JJ. Pero anong ginawa? Inaway. Inaway niya pa si bayaw niya. For the reason of, sabi nga, selos, inggit. No? Ganun na ngayon yung lumalabas eh. No? And lumalabas din ngayon na itong si Kuya JJ mas malimit, no, na nag-iinom kesa sa nasa tamang pag-iisip. Tulad po ng aking unang na content, di ba? Nung kinausap niya si Daddy Frankie na ipatigil yung pagpapagawa ng bahay, lasing po siya. No? So, kumukuha ng lakas ng loob si Kuya JJ sa alak, which is mali. No, para sa akin ha, para sa akin po. Kung gusto niyo po magkaroon ng kabuluhan ng inyong sinasabi, makipag-usap po kayo ng maayos, walang alak, walang anything sa katawan, no? Para po karespeto yung sasabihin ninyo. Sa akin, yung mga ganitong klaseng mga tao na harap sa iyo at lasing, hindi po mapagkakatabulaan ang sasabihin niya. Dahil hindi nyo po alam, baka kinabukasan hindi niya na alam yung sinasabi niya. So dapat makausap ni Daddy Frankie ng nasa matinong pag-iisip si Kuya JJ about stopping the house from continuing building it. No? Kasi sa ngayon nakahold yung bahay. Hindi maituloy-tuloy dahil sa reklamo ni Kuya JJ. No? Hindi ko po inaalisan ng punto yung reklamo ni Kuya JJ kasi napag-usapan sa gitna, dapat nasa gitna. No? Na hindi sinunod ni Nanay Ansing. Kaya nga, hindi natin masisi na ganun yung isipin ni Kuya Oliver, nakamkamin balang araw ni Nanay Ansing yung bahay kasi unang-una hindi ka na tumapot sa usapan. Then, ang dami mong alibay. Hindi ko sinasabi ha na mali ang ginagawa ni Nanay Ansing, pero kung titignan po naman natin kasi yung sitwasyon, yung mga pangyayari, it seems, no, si Nanay Ansing is taking advantage of the situation. Okay? So, pero po ang topic natin is about dito sa pagkakasakit ni Kuya Oliver. No? So, allow me to play a portion of video ni Daddy Frankie na kung saan no, kinakausap ni Daddy Frankie si Oliver. Okay? At sa pakikipag-usap niya, makikita niyo na talagang may masama sa baga niya. May dinaramdam talaga si Oliver. Okay ka na? Ano na nararamdaman mo? Medyo masakit pa yun ng konti dati. Alin ang masakit? Ito sa pag humihinga ko dati. Pag humihinga ka, ito masakit? Oo dati. Baka high blood ka na. Hindi dati. Tay Louie, halika. Okay lang? So, I think tinuturo ni Oliver is yung likod niya kasi nahihirapan siya huminga. No? So, yung baga niya yung affected. And kung maririnig nyo dito sa kwento ni Tatay Louie, yung asawa ni Ansing, no? Kasi siya yung sumama nebulizer. So, nahihirapan siyang huminga. Which means, may plema ang kanyang baga. So, pakinggan po natin yung explanation ni Tatay Louie. Si Tatay Louie kasi yung mga kababayan, yung nagdala sa ospital. Ano sabi ng doktor, Tatay Louie? Pagpo, pagkakandaw, yan, yung mga pan na yan. Tapos mumpong pa yung nebulizer niya, no? Nebulizer. Kailangan ng nebulizer pag sinumpong. Tapos may mga gamot. Anong rason? Anong sabi ni Nanay Ansing kasi dinala mo kagabi? Dinala ko po gabi, pero tinutong ka lang ng isang beses. Tapos sabi niya, babalik daw ako para Dapat ka i-x-ray. Babalik ka kaya x-ray. Oo, kaya bumalik po kami na i-x-ray. Panibagong pan na naman po nag-front pinausukan kasi marami siyang plema. Maraming plema. Okay, so
Yan yung ano, mahina yung baga ni Kuya Oliver. Tapos naninigarilyo pa siya. So, automatic yan. No? And maybe, hindi siya natututukan talaga. Hindi siya nababantayan ni Ansing or ni Kuya JJ. Kaya sinapit niya yan. No? Alalahanin po ninyo, ang ginagawa lang ni Oliver ay kain, tulog. Ganun lang siya ng ganun. At pag kumain siya, ang lakas-lakas pa. Nag-exercise ba siya? Dito sa lugar nila Nanay Ansing, hindi siya nakapag-exercise. Hindi katulad nung nanduron siya kay Daddy Frankie, nakakapag-basketball sila, may mga exercise sila, may mga activity pinapagawa si Daddy Frankie. Dito ngayon, no? Wala. Tapos maninigarilyo pa siya. No? And ang iniinom niyang gamot. Okay, pwedeng magpahina yun ng immune system niya. Kaya siya ngayon nagkakasakit. So, ito yung mga bagay, no, na hindi na kontrolado ni Daddy Frankie. Kung yan ay nasa kanya, kaya niyang ipaiwas yan. Diba? Kasi marami eh. May mga nakatutok, nandoon si Ate Feli eh. Dito paano matututukan niya ni Nanay Ansing? May mga anak siya. Diba? Katulad niyan, noong sinumpong si Oliver, sino ang nagtakbo sa ospital? Yung asawa ni Nanay Ansing. Nasaan si Kuya JJ? Ayun, nasa inuman. Nung sinundo, para magpasama itong... kasi actually, ano yun eh, no? PWD yan eh. Immediate family yung kailangan. Si Bayaw ba pwede? Nung Bayaw lang, lumalabas kasi Bayaw ni Oliver lang itong si Tatay Louie. Di ba? Is he part of the immediate family? Eh kung may mas meron pa, di ba? Like Nanay Ansing. Si Nanay Ansing, hindi makali. Siyempre, may mga anak siya na tinitingnan eh. So, yung the best is si Kuya JJ. Kaya lang, nung dinaanan niya si Kuya JJ, ito naman yung nangyari. Ano bang nakita mong sitwasyon kalagayan niya kagabi? Bakit niyo tinakbo sa ospital? Hindi siya makahinga. Paano? Talagang, ano po yung kanya no? Dahil sa phlegm. Sa asma. May asma daw siya? Asma po. So ngayon, pina-x-ray niyo, anong sabi ng doktor? Yun lang pang ilan po doktor. Ito lang. Ito yung x-ray niya. Wala pa yung resulta. Wala pa. Pero na-x-ray na. Gusto na po yung plaka lang po yung gano'n. Oo. Kung balik ko, babalikan ko pa mamaya. Teka nga, pero po ba na? Mamaya nga alas 8 ng gabi. Kaya si Pinker po gano'n. May 7:30. O kaya babalikan ko po yung Result. result po. Okay. O sige. Naikwento na. Nagulat na ako pagdating ko dito. Pininto ni Nanay Ansing yung nangyari. Ay, tanong ko nga sa kanya, bakit si Kuya Louie, hindi ikaw? Sabi ni Nanay Ansing, andito yung mga anak ko, hindi ko maiwanan. Sabi ko naman, si Kuya JJ, dapat kasama yung kapatid. Bakit yung Bayaw? Mas importante yung kapatid dapat ang nagpupunta. Ano ang gabi? Yun, dapat talaga yung kapatid kasi sila yung immediate family. No? At saka hindi naman normal na nagkasakit lang si Oliver. Di ba? Hindi siya normal. PWD siya. So, ang unang hahanapin dyan is yung immediate family, which is either si Nanay Ansing or si Kuya Oliver. Pero ano yung nangyari? Ganun pang ban. Pinagsusuntok pa ako. Sinuntok ko rin ako. Oo, sabi nga ni Nanay Ansing, nagsusuntok daw kayo. Walang Wala? pinagtulungan ako siyempre, kaya ko naman kasi lasing sila. At pinagtulungan ka suntukin? Tinawag ko lang siya Oo. na, bro, iyan natin, dumakay nga, sa hospital ka ako. Oo. Susuntukin ako, ayaw ko naman masuntok ako. Siyempre, masakit po yun. Kaya sinuntok mo rin? Hindi, nananalag po ako. Pero may sugat ka sa nota eh. So, ang ibig sabihin nito, we don't know. Kasi based sa kwento ni Tatay Louie, nung tinawag niya si Kuya JJ, dahil papatulong siya kay Kuya Oliver, bigla na lang siya sinugod at sinuntok. So, is it really the real story? Diba?
kung yun talaga yung istorya, mukhang may lihim na sama ng loob itong si Kuya JJ kay Tatay Louie, ha? Di ba? Kasi kahit na anong lasing mo, no? Kung wala kang kinikim-kim na sama ng loob sa isang tao, hindi ganun yung magiging asal mo. Unless nagmamaoy ka na. No? Or at least, unless sobra-sobra na yung nainom mo na nagpa-blackout ka na. Diba? Ang problema mukhang hindi ganon. No? Kung siya ay nagmamaoy or nagpa-blackout na, understandable yun eh. Pero kung hindi, so mayroong kinikim-kim si Kuya JJ sa pamilya ni Nanay Ansing para pati sa bayaw niya ay magalit siya o dala ng kalasingan. So paano ngayon kung walang Tatay Louie? Paano si Kuya Oliver? Na both sila ay pinagkatiwalaan ni Daddy Frankie to take care of Kuya Oliver. So, paano niya ngayon i-insist na ipagitna pa yung bahay na pinatatayo ni Daddy Frankie kung sa ganyang simpleng bagay hindi niya magawang tulungan si Nanay Ansing? Gusto niya ng equal rights kay Oliver, pero yung pagkalinga kay Kuya Oliver, hindi niya magawa. Di ba? So, paano yun? So, nagkakaroon ngayon ng conflict yung sinasabi niyang concern kay Kuya Oliver. Is he only concerned doon sa property if ever mawala si Kuya Oliver? So, ganun yung lumalabas ngayon. Di ba? Oo, nandoon ako, may usapan kayo. Hindi tumapat sa usapan si Nanay Ansing. Pero yung simpleng bagay na magpapatulong, hindi naman ikaw yung magdadrive or ang kakausap, sa malamang yan si Tatay Louie. Dahil nga nakainom ka, ang mahalaga, nandoon yung present ng relatives. No? Yun yung sa tingin ko. Siyempre nga, PWD si Oliver eh. So yung immediate family yung hahanapin. And if ever man na hindi immediate family yung hanapin, at least, di ba, dalawa sila naaalalay kay Kuya Oliver. Pero anong ginawa ni Kuya JJ? Siya pa yung nagalit, pinagsusuntok, hanggang nasa sugatan itong si Tatay Louie. So nasaan ba talaga yung totoong concern ngayon ni Kuya JJ? Maraming bumabatikos kay Nanay Ansing dahil sa nakita nating asal niya at sa ginawa niyang hindi pagsunod sa usapan. No? Kahit isa ako sa nagkundina sa bakit masyadong malapit nga sa bahay ni Nanay Ansing. So, eto ngayon, nabibigyan tayo ng kahit papano konting paliwanag, no, ng liwanag sa kung ano ba talaga ang intensyon ni Kuya JJ din. Di ba? So, kasi hindi siya pupuntahan ni Kuya Louie kung alam niya na hindi siya makakatulong. Nagawa niya ngang mang-away eh. And araw-araw siya, sabihin na natin hindi siya araw-araw umiinom, no, every other day. Or madalas siyang uminom. Alam niyo, kapag madalas ka nang uminom, tumataas na yung tolerance mo sa pagkalasing. Di ba? So, I don't think na ganun katindi yung tama niyang alak ni Kuya JJ. Well, hindi natin nakita yung talagang sitwasyon, di ba? Nagbabase lang tayo sa kwento ni Kuya Louie. So, hindi natin alam kung talagang kargado ng alak nun si Kuya JJ. Ang point dito, di ba? If you are really concerned kay Kuya Oliver, the moment na naghingi ng tulong yung bayaw mo, Kuya JJ, nadalhin sa ospital si Kuya Oliver, dapat sumama ka. Hindi mo inaway. Diyan sa pang-aaway mo, pwedeng magkaroon ng possibility na ikaw ay may galit sa pamilya ni Nanay Ansing because of what Nanay Ansing is receiving from Daddy Frankie. No? Kasi may bubungan, may babuyan, sa kay Kuya JJ ba, ano ba yung naibigay? Diba? So sana malinawan to kasi nagkakasakita naman, takin mo magbayaw na yan.
And si Kuya Oliver din, no? Kailangan talagang mamonitor. Dahil kung hindi, sayang ang effort, no? Sayang yung oras, panahon, at higit sa lahat yung pera na ginastos kay Kuya Oliver kung siya ay magkakasakit din. Alalahanin po natin, pinapatayuan siya ng bahay, so malaking gastos yun. Tapos magkakasakit siya. No? So dapat itong magkapatid na to magkaroon ng toka kung sino yung mag-aalaga sa araw na to, sino yung mag-aalaga sa araw na to. Kung talagang concerned sila pareho. Kung itong si Kuya JJ ay talagang concerned kay Kuya Oliver. Kasi ngayon yung pinaglalaban niya is yung right niya, no, to decide doon sa patatayuan ng bahay ni Kuya Oliver. 'Di ba? Yun yung ipinaglalaban niya. Pero sa ganitong pangyayari, na simpleng sasama ka lang, bakit hindi mo magawa? Bakit galit ka pa? 'Di ba? Bakit galit ka pa sa bayaw? So, ano ngayon yung isipin namin? Di ba? Hindi po ito sa paninira kay Kuya JJ. No? Kasi, kung papanuhin nyo yung buong istorya ng video na yan, ang kumikilos sa naging kalagayan ni Oliver, no, ay yung mag-asawa lang. Although, yun nga, may contribution itong si Tatay Louie dahil kinukonsinti niya yung paghingi ng sigarilyo ni Kuya Oliver. Dapat maging mahigpit sila. At kung kinakailangan kausapin nila yung mga tao dyan sa lugar, no, kapag kapag nanghingi si Kuya Oliver na sigarilyo or uminom ng alak, sawayin nila. 'Di ba? Kasi nga hindi pa matino si Kuya Oliver. Titingnan lang natin na okay siya, but hindi pa siya okay talaga. Maybe nasa 80% okay pa lang siya, which is malayo pa. No? Ultimo ang pagdumi niya kung minsan hindi niya mapigil. So yun yung mga bagay na dapat maintindihan din ni Kuya JJ. Hindi lang yung right niya na magkaroon ng say sa decision making ng pagpapatayo ng bahay ni Kuya Oliver. Alam natin na walang aral, no, itong si Kuya JJ. Kaya dapat mapaliwanagan yan. And tigilan niya yung pag-iinom kung gusto niyang makipag-usap dahil matagal silang hinintay. Matagal siyang hinintay ni Daddy Frankie, no, para madesisyonan yung naging desisyon na yan ni Nanay Ansing. Okay, remember, hindi lang si Oliver ang tinutulungan ni Daddy Frankie. Marami pa. So, hindi siya pwedeng mag-focus the whole year para lang matapos yung bahay na yan ni Kuya Oliver. Okay? So, sana lang, no, maging maayos itong nangyaring ito sa magkapatid. Dahil sila po yung kailangan maging magkatuwang, no, sa pag-aalaga at pagsuporta kay Kuya Oliver. Okay? Kaya, let's see kung saan tatakbo yung istorya na to and sino ba talaga yung mas may concern. Si Kuya JJ o si Nanay Ansing? Iniiwan ko po yung tanong na yan sa inyo. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat.